until He has wounded them deeply. So, hindi talaga tayo daw magagamit ng Diyos na talagang matindihan kapag hindi tayo dumaan sa matinding kirot o matinding sakit o matinding pains sa buhay natin. At meron pang isang sinabi dito, but here is the beauty. God never leaves His people wounded. He heals them completely from ashes to beauty. So our verse for today says, and He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Heals comes from the word Rapha. Rapha means to rebuild or to restore. Kaya nga pag meron po kayong karamdaman, pwede niyo pong i-declare while you breathe in and breathe out, Jesus is my healer. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha is my healer. God will heal me. Jesus heals me. Makapangyarihan po yun. Kapag binalik nyo in and out, pag binararamdaman kayong pain sa katawan nyo, and you will feel the power of the healing of the Lord. Yan po ang ginawa ko nung ako ay nakaupo. Every time na ako po ay mag-chemotherapy noon, simula sa first day ng chemotherapy, namuupo ka dun sa parang massage chair. Ang kaiwa-iwalan doon, may mga dextrose na nakadikit sa mga ugat mo. Ang sakit pa nung karayong, kasi mga dalawang oras na nakadikit sa'yo. Pero ang sinasabi mo kayo, Jesus is my healer. Lord, you're my healer. Hindi po ito makagamot ng chemo na to. Hindi ito doxoberin. Hindi ito mga inilalagay nila sa dugo ko ang magpapagaling sa akin. Pero ang dugo ng Panginoon Jesus, because you are my healer. Amen. Yung lahat po ng nakaranas dito ng karamdaman at panagaling ng Panginoon, kayo po ay makakapagpatotoo na Jesus is indeed our healer. Not the doctors, not the medicines. Ginamit na sila ng Panginoon, but our real healer is our God. Amen? Amen. Glory to God. And the next one there, it says, and binds up their wounds. Yung salita mong binds dyan, ang ibig sabihin, shabash. Ang ibig sabihin ng shabash is to repair or to mend. Katulad po ito ng isang magaling na doktor, na yung magaling na doktor, pag inoperahan ka niya, aayusin niya yung opera na sa'yo hanggang matakpan lahat ng sugat o hanggang maalis lahat ng sugat hanggang sa ikaw ay gumaling. So, relate dyan ang gumanas ng operasyon. Si Maring Janet, si Papa ko. Saka, may mga iba po ba dito sa inyong operana, si Madam, si Japonesa sa lupit. Sino mo dito na-operahan aside from us? Alam mo ninyo, talagang yung operasyon mo, hindi mo magaling, nakakatakot yun. Kasi hindi naman po lahat na ino-operahan nakakasurvive. Yung iba po after operation, namatay. Naku, na naman, maalala ko na naman siya. Kasi ino-operahan din siya sa pangay eh. Si Papa ko, Charlie, nakasurvive pa na siya after operation. 5 days in the hospital. Yun lang po siya talaga kinuha ni Lord. Pero hindi na po iiyak ng madami. Kasi, time na niya. Time na niya. So, yung po, ang pag-oopera, talagang dapat, yung kakaling siya ba, na babalutan niya yung mga nasira o yung mga sugat, akalisin o tatakpan. And I can relate to that. Kasi nung inoperahan ko ako, talagang kinalis ko siya. Wala na ko itong isa. So, incomplete na ako, PWD na ako. Kaya ngayon, hindi na ako pumipila sa CR. Pupunta ako sa PWD. Tinatanong nila, sabi nila, hindi naman nila nakikita yung komisaran. Ma'am, PWD po yan. Labas ko, ay po. PWD po ako. Parang tinitingnan sa hindi ka namang pilay, hindi ka namang bigay, hindi ka namang bulan. Gusto mo pakita ko sa'yo, wala nang isa. So, ayun po. So, naranasan ko po yan, yung wounds po na yan, na parang pinakpan ko yung doktor na ginamit ni Lord. Napatitig sa likod ko, nakita nila na polisa nila, kasi kahapon nagsusukat-sukat kami, nakita niya aking baby, na meron pa akong mga sugat at mga tayo sa likod. So, ganun po, ibinabay ni Lord ang ating mga wounds. Ganun po na tinatagpian ang mga sugat po sa atin. So, hindi yun remember that time na nagsugat ng bahay. Remember that time na broken-hearted ka. Remember that time na sinaktan ka niya o nasaktan ka ng
partner mo. Remember that time sinip mo yung cellphone niya? May ka-chat siyang iba. O remember that time na nakita mo naka-online siya kung gabi, pero ilang beses kang nag-chat hindi niya nakikita. Season na. Parang nakakagulo. Pero alam niyo po, God can heal the broken-hearted. Kaya huwag kang matakot na gawin ang kalooban ni Lord. Dahil natatakot kang makamabasag ka. Baka pag tinanggap ko yung trabaho na yan, baka yan ay hindi ko kayanin. Baka naman yung masabi na naman sila, baka ako ay masaktan. Di ba ang tao po takot na masaktan kaya ayaw sumubo? Ayaw ko na ako magbalikan sa kanya. Hindi balikan talaga kami. Mag-aanalan na kami kasi baka masaktan na naman ako. Hindi na yan magbabago. Parang nakakatakot mo sila. Pero kung tayo kayo nananang mo, Lord, hindi tayo natatakot mabasan dahil meron tayong leader. Nag-agulotin tayo. Meron tayong Diyos na aayusin tayo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, mga nakikita ko sa inyo, kayo ay mga inayos ni Lord. Mga dating basal, pero binuko ni Lord. Mga dating may mga ashes, pero pinalita ni Lord ang ashes into beauty. Can you say to your katabi, you are beautiful or you are handsome? You are beautiful. Bakit sumandal si Kuya Noe sa pagsabi? Totoo naman po yun. We are beautiful, not just outside, but inside. So, ang sabi dito, God doesn't ignore your wounds, He touches them. God doesn't deny your pain, He enters into them. And He sees what burned you and He reveals you. So, yung things natin po, hindi lang pinapanood ni Lord yan. God enters into our pain. Kaya pag nasasaktan ka, hindi lang nakatingin si Lord. Pumapasok siya sa bahagi ng buhay mo na nasasaktan ka at ginagawa niya ang things na yan. And God is closest to you when you are broken-hearted kasi nga pumapasok siya inside your pain. Di ba sarap umiyak kay Lord? Isugatan ka tapos umiiyak ka na lang sa harap niya. Then after mo umiyak, bago ka na ulit. You have clarity, you have clear vision, and you have this confidence. Lord, kaya ito. Basta nandiyan ka. Kahit wala sa wala. Basta nandiyan ka na. Pero, hindi naman aalisin ni Lord sa iyo lahat. Aalisin ni Lord yung mga hindi nakakangkapan sa buhay mo. At ibibigay niya sa iyo ang lahat ng bagay at tama lang para sa iyo. Amen. Okay lang po ba na this year, tanggalin ni Lord yung mga hindi mga aayon ng mga tao sa buhay natin? Amen. Okay lang ba na alisin niya yung mga relasyon na hindi nakatama? Yes. Yung mga kaibigan sisira sa buhay mo. Okay lang yan. Kasi ang ititira ng Panginoon sa iyo, yung mga tunay na kaibigan, mga tunay na tao na talaga nagmamahal sa iyo, may hindi ka dadalahin palubo, pero dadalahin ka pagdating sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So now let's go to our points. Number 1 point, God heals what the world cannot see. Parang kung bata po kayo, wait ba dito bata? Pag ganun bata po po tayo, ang mga lola po talaga ang magaling din mag-alaga. Yung may mga apo dito, di ba minsan mas magaling ka pang mag-alaga sa apo mo kaysa sa totoong magulang. Yung lola ko po kasi, doon po ako dinala ng magulang ko sa lola ko. Kasi kami po dalawang magkapatid. Lagi kasi kami quarrel. We always quarrel, dalawa lang kami. So, para lang hindi kami mag-away, sige, maghiwalay na lang yung dalawa. Ang lola ko mag-aalaga sa akin. So, in the province of Tanawan, inalagaan nila ako doon for nearly 7 years before I schooled. Talagang kapag ako'y nagkakaroon po ng karamdaman, talagang inaasikaso po nila ako. Pag inuubo ako, talagang mga halat sila ng may kakain na gawin. Kakain ng mga bigs dito, kakawin ng itim. Kasi, talagang makikita ko na gusto nila na gumaling agad. Gusto nila na ma-restore agad. May na sinasabi dito that God heals what the world cannot see. Kasi ang totoo po nito, hindi po lahat ng nangiti. Masaya. Di ba? Meron po, they are smiling in the inside, but smiling in the outside, but crying in the inside. And you never know. Ang daming galing mong tao eh. O sinabi ko, basta na. Doon ka kay Mama Bero. Ay,
okay lang ako, mabuti naman. Pero, nangingilig-gilig yung mga luha dito. Kasi, meron pinagdaraan na hindi natin alam. Meron namang iba, visible. Ang pinagdaraanan. Kasi kapag kinausap mo, hindi ka naman galit, ang sagot sa'yo, magaling. Yung pag meron ka lang sister, nasan pa yung bakit ako ba naman ang mga nawawala ka nun? Sabihin sa'yo, ay, sister, nakita mo ba yung bakit ako ba ng tao nun? Tinapibintangan mo ba ako? Yung mga may hinahanap mo naman, hinahanap mo lang, tinatanong mo lang, tapos ang feeling niya, pinapibintangan mo na siya. Siguro, hindi lang natin makikita. There is something unseen na pinagdaanan natin. I want to share something with you. Kasi very personal with my sister. Mahal na mahal ko ang younger sister ko. Pero nagkaroon kami ng konting conflict. Na hindi ko alam yung siya nag-aaral sa akin. Dahil nung papunta siya ng Korea, namatay yung pinsa namin. Namatay yung pinsa namin. Diba tumakbo ako doon after nung gawain, hindi nga ako nakapag... hindi ako nakapag-attend na sa akin dito nung evening. Meron tayo gawain ng Pinason. So, tumakbo ko sa Batangas. Kasi close cousin ko yun. Sobrang lapit sa akin ng isa ko. Tapos, nung nagkakita, tinawagan ko yung sister ko. Eh, nagtatraga sa aeroplano na sa Korea. Papuntang Korea. Sabi niya sa akin, sis, bakit ganyan ka? Hindi mo man lang in-inform sa akin na namatay na pala si Ate Vilma. Sabi ko, nandito nga ako ngayon. Sunday, ang urong na ngayon, Wednesday pa. Yes, hindi mo balik. Tapos, yung chat namin, talagang grabe yung mag-clear na siya. Sabi niya, ano sinabi mo sa kanila? Sabi ng kapatid sa akin, ano sinabi mo sa kanila? What did you tell them? Ito nga ito, you are in Korea. Did you tell them na makikilama niya ko? Sabi ko, syempre. Kaya nga ako yung kasenador. Yung biglang napilit ako Korea na sabi niya, sinabi mo ba? Ano mga sinabi mo? Parang ganito, parang pabinda ka lang. Gusto mo magpabinda, ikaw lang pupunta doon. Because sis, sabi mo sa akin, nasa aeroplano ka. Sabi mo sa akin, naalis ka ng 22, pupunta ka sa Korea. Kaya hindi na kita niyaya, paano ka makakapunta ng lupa? Basta, sabi niya, nung tapos biglang sumigaw, get lost, biglang ako saan? Oh my God! Sabi ko, biglang ako ng sister ko, nakakalungkot naman. Hindi alam niya, ang huli kong sinabi sa kanya, be healed, my sister. Sabi ko, bumalik ka sana, kapatid ko. Yung sister ko, kung nakita nila, ang ganda niya, maputi siya, matalino siya, graduate siya ng UP, naging ano siya, media relations officer ni Senator Magsaysay, Senator Villar, Senator Grace ko, may consultant siya ng buong UP at saka yung Department of Energy. So, parang lahat nasa kanya na. Eh, yung sa akin, sabi ko, sinabi niya sa akin, gusto mo ang kabida. Sabi ko, sis, wala pa rin pala tayo, ikaw na yung bida. Kahit kailan hindi ko gusto maging bida. Dahil sa buhay ko, isa lang ang bida. Si Lord lang ang gusto kong bida. Alam mo, di ba, nang sinabi ko yun sa kanya, nabiyak, nagulog siya, ang naramdaman ko hindi galit. Dapat maramdaman ko, mas matanda ako sa'yo eh. Dapat ako dapat hindi mo ginaganyan. Pero naramdaman ko, naawa ko sa kanya. Inisip ko, siguro kapatid kong daming pinagdadaan na nito, na in the outside lang siya, kaya marami siyang nagagalit. Kasi maaaring meron siyang unseen na mga ashes, unseen na mga wounds. So, pinapray ko po siya ng pinapray. Until my birthday came po, November 22. Doon po, hindi niya ako, nung nagsimula niya ako ilang. Pero noong December 18 na birthday ko, nung kung pagbukas ko ng cellphone ko ng Viber, nabasa ko po kagad ang greetings niya. Happy birthday to you, my sister. Dinutin po ng Lord. Pinil po siya ng Panginoon na nung pinagdaanan niya. Dahil po ng birthday ko, binati po niya ka ng happy birthday. Which means, wala nang pag-uusapan. Binati ka na niya, isabi ko, okay na siya. Pati mo ulit kami. Amen. Alam niyo, minsan po, nakakasay ko mga natin. Meron talagang pinagdaanan na hindi natin alam. Na unseen ashes. Bakit kayo ngayon may unseen ashes po sa inyo? Pero maaari kayo, you heard na, let's say, may narinig ka. May narinig ako, ang sabi ni kapatid na ganito daw ako. Hindi naman totoo yun. Okay, sinabi ko si kapatid na ganito, yung napag-usapan ka, narinig mo. Parang ang sakit naman, pag nila pinag-usapan, pag nakagalinod ako, eh di ba, kung pinag-usapan ka naman nakakapal, di ba sakit naman? Sabi ko, usapan kayo ng nakatalikod ka.
Lord, buti kaya itong boyfriend ko na to. Grabe, napakadami ko yung shot and calls, hindi man lang sinagot. Nasaan ba to? Kami pa ba? Parang gano'n. Ginagawa mo yung mga nakikita mo ni Lord yun, akala na natin sabihin na, kinikip na lang natin. And the good thing is, if we come to Him, He will heal us. Itatama niya yung mga maling kaisipan at aalisin niya yung mga unseen ashes na hindi nakikita ng iba, pero Lord lang ang nakakakita. And you know, when it happens, nangyayari mo yung paghihirap ng Panginoon, especially kapag nasa worship ko. Kanina po nagagano ngayon kapag po umami tayo kay Lord at meron po tayong hurts inside us, kapag po nag-worship po tayo, nalalaglag po yan. Natutunan po yung mga hurts na yan. Yung po pangamba natin, natutunan po yan. Yung pag-aandanan natin, natutunan po yan. Yung po mga cravings natin na hindi natin makuha habang nag-worship po tayo. Tinatouch po ni Lord ang mga wounds natin, mga sugat natin. Tinatouch po ni Lord ang mga pains and hurt natin. And after we worship God, we are new. Naramdaman niyo po ba yung worship kayo kanina? Amen. So, God heals what the world cannot see. So, huwag kang mag-alala, hindi mo nila alam, pero makikita ka nila na masaya dahil si Lord pinagaling ka. Hindi Amen. nila alam pinagdaanan mo, pero alam nila, nakikita nila ang product na ginawa ni Lord sa iyo. Isang bagong ikaw, isang masayang ikaw. So, let's go to number 2. God restores what you think is beyond repair. So, meron ka ba? Hindi ko na parang pag nasira, hindi na talaga mabubuo. Di ba, meron po kayo mga bagay na itinapon sa bahay, itinatapon? Di ba, meron kayong mga, pag naglilinis kayo ng bahay, meron talaga kayo, pag nakita nyo, ito relo na to. May nakita din ako relo, itinapon ko eh. Sabi, pagawa ko kaya ako relo. Nakita ko na po, hindi na. Kahit ang bili mo dyan sa relo niyan before is, let's say 1,000, hindi mo na mapapagana. Itatapon mo na talaga. Or hindi na repair. Yung mas mahal pa pag pinagawa mo, hindi mo pinigyan na ng bago. Meron po mga bagay na nakita natin na talagang kahit na gusto mo pang buuin, hindi mo na magbubuo. Kasi mas magagastos na kapag binubuo mo, kaya bibili ka na lang ng bago. So, may relationship mo na beyond repair ng alauna. Siguro meron talagang ang pinakasolusyon ay maghiwalay. Pero kung umaattend po kami lang, tinisan mo kasi UCC po kami, pero umaattend din po kami ng Lisa dyan ng mga girls, yung sa CCF, pero para din makishare namin sila. Yung mga nagsishare po naman talaga na pakinggan namin, broken relationship talaga, kasi naghiwalay na po for many years. Tapos yung babae kong nagsishare talagang hindi po siya lalo po siya napapalagay kay Lord. Tapos sa after the prayer po, yung po broken relationship na yun, after many years po, nagkakabalik na po sila. At inaayos po sila ng Panginoon. Yung po parang sasabihin ng Lord, kasi yan, di na kayo magkakabalikan. Wala na yung kalimutan mo na yan. Pero ganun mo sa sarili mo, hindi mo kayang paniwalaan mo. Di gusto mo pa siya eh. Ang prayer mo pa rin, Lord, sana po magkabalikan ka rin kami. Kasi siya po talaga yung propose namin, siya po talaga ang mahal ko. Kung hindi lang din siya, ayaw ko na po makipagrelasyon, kahit mag-isa na lang po ako hanggang sa pagtanda ko. Pero yun po, ayaw ko gawin ni Lord yun. Kaya niya po, i-turn that ruins into beauty. Kaya niya po, buuin at ibalik ulit ang inyong relasyon. Basta yung legal po, yung kayo po dalawa ay talagang settling into marriage. Or yung talagang pareho kayo sinigyan na gusto nyo magpakasal at kasal na kayo, tapos hindi kayo nag-result sa annulment, pero kaya kayo ibalik ang buhay ulit ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. So, sa buhay po ninyo, tignan niyo po pag nag-checklist kayo, ano po mga bagay sa buhay ko ngayon ang parang malabo na na maayos? Yung relasyon mo sa anak mo, parang malabo na maayos. Yung relasyon mo sa tatay mo, parang malabo na maayos sa mga kasundo pa kayo. O relasyon mo sa boyfriend mo, parang malabo na maayos. O sa girlfriend mo, parang hindi na, wala na mangyayari. Pero sa totoo lang, kaya pinsin ni Lord yun. Yung kasi share ko lang sa inyo, akala ko isang taon na lang mga
Ito ay nirestore ka na ng Panginoon, binago ka niya, para may matotoo ka. Di ba sarap po pakinggan dito ang pag-alay ng mapatotoo sa atin kung paano silang binago ng Panginoon, kung paano dati silang masama, pero ngayon sila ay naging mga pastor na. Grabe, dating masama, naging pastor na. Kaya ganda rin patotoo ng mga pastor na dati sila ay salot ng lipunan. Pero ngayon sila ay nag-aalad na ng mga salita ng Diyos. Marami po akong nakapanood na ganyan sa FB. Isa na yata dito yung anak ni Dolphy Quezon na naging Christian. Pastor. Oo, yun di ba? I-share niya yun. Yung mga Naging pastor. buhay niya. Talagang nakita natin kung paano siyang nirestore ng Panginoon. Binago siya ng Panginoon. Dati may addiction. Kasi iniisip mo, pag isang tao naging drug addict, nag-involve sa drugs, nagkaroon ng addiction, parang hindi na magbabago. Mamatay ka ng ganyan. Dati ka ng hindi mahirap iwasan yan. Pero ang totoo nun, kahit pala yung pinakataong lulong na lulong sa droga, lulong na lulong sa bisyo, lulong na lulong sa kasamaan, kaya pa na siyang nirestore ng Panginoon. Amen? Amen. May kilala po ba kayo gano'n? Kung may kilala po kayo gano'n, nakakatuwa po dahil ang sarap po pakinggan ang mga katotoo na ganyan. Dahil tayo po rin-restore talaga ni Lord para ma-restore din natin ang iba. Yung pinagdaanan natin, mag-share natin sa iba at sila din po ay makakabili. Yung po pinagdaanan ko na nagkaroon po ako ng cancer, meron po mga dito pa po sa akin ngayon, hindi lang po isa o dalawa. Yun po kasi isang pastor, yung po nagkasal sa amin ni Charlie, yung anak po niya, na si Pastor Jojo Villanueva, yung asawa po niya nagkaroon din po ng cancer. So, every time po tinatanong po niya ako kung ano gagawin, ano nasa sa intro po sila. Then, nakakapag-share po ako sa kanya yung bawat step na pinagdaanan ko. Talagang super thankful siya kasi hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya pastor siya, nag-iniwan na level ng Butch Villanueva. But I am praying for him kasi na-challenge po siya sa church na yun, na-break po siya, na-broken po siya, iniwanan niya yung church. Tapos, bilang na nagkasakit ng kasama niya, na parang malabo na kasi, dahil medyo matindi yung sakit man siya na dinadanas. Parang nagme-metastasize na po. Pero I'm still praying for him na pinigyan po siya ng encouragement para ma-restore siya. Hindi lang po siya, ilan pa po yung nagtatanong sa amin about how I underwent. So, yung pala, pinadaan niya pala ni Lord, dahil pinapalawak pala niya yung gusto mo ma-reach out na tao. Pinapalawak na yung gusto mo ma-share ng mga tao. Kaya pinadaan niya tayo at pinadaan niya ako sa ganung pagsulong. So, kung kayo ay may pinadaanan, i-share niyo yan sa mga kasalubong niyo sa daan. Sa office mate mo, sa ka-schoolmate mo, so sa ka-church mate mo, na hindi mo masyado kinakausap. O nagkwentuhan kayo, hindi mo magkwentuhan niyo. Huwag niyo na ako magkwentuhan. Grabe. Nagkwentuhan niyo ba ako? Ayan natin naman yung gawin ko. Niisip ko siguro, sabi ko, hindi, nakapon ako sa sarili ko, tinignan ko sa YouTube. Yung pagdating yung isa, yung gawin ko, sabi ko, kung may wapalin ko, naglalagyan ko yan. Kaya ngayon tuwing lalabas ako, si Tim sabi niya, Mama, sobrang i-clean naman yung isa sa mo. Pero nagpa-restart mo ako sa Panginoon. Di na masyadong maikli. Abang din ka. Kasi yung maganda naman mo talaga na nagpapatama tayo kayo. Dahil pag tayo ay nagpapakorek, magpakorek tayo sa iba, eh di, makikinig din sila sa atin. So, ayun po, nare-restore tayo ni Lord, pinakayos tayo ni Lord para i-share natin sa iba at sila rin ay maayos, pilukas. O may naano po kayo, na someone, mag-share po kayo, yun po ang pagkwentuhan nyo pagka nagkasama-sama kayo kumain. Huwag po si Pastor, pagkwentuhan nyo. Kasi hindi na pinagkwentuhan yung mga pastor nyo. Okay lang naman pagkwentuhan, basta maganda. Huwag naman yung kasiraan. Kasi dapat tayo sa church na to, ang aim natin, buuin ng isa't isa, hindi sirain. Sino mo magmamahal kundi yung mga magkaka-church mate? Amen? Amen. Learning to God. So, naku, mabilis tayo. Next point po natin, point number na yan, number 4? Point number 4. Yeah. Dito na tayo sa point number 4 natin. So, how God restores you. Number 1, hindi ka naman nire-restore ni Lord kung hindi ka magpaparestore. Kumbaga, kung ikaw ay may sakit ka, cancer, ayaw mo magpa-doktor, patalo na yun. Hindi ka lalo gagaling. Ayaw mo magpa-doktor eh. Gagamutin mo mag-isa sarili mo. Self
Pwede ba ano? So pag nagkasakit tayo lahat na na-diagnose tayo may cancer, huwag na tayo magpa-doktor. Magpa-pray-over na lang tayo kay Pastor John. Huwag na tayo magpa-hospital, mga gastusan tayo. Hindi po ganun. Yung talagang kailangan ko ay meron tayong gawin. Kapag meron po sa atin natuklasan na meron tayong natuklasan na may something sa atin, kailangan po meron tayong action. So tayo po hindi mararepare ni Lord kung hindi po tayo gawa ng paraan din. Number 1, through His Word. Yan, salita ng Diyos. Kahit po minsan pagsabi, parang ito po nga sinasabi ng mga pastor namin, parang sa pare-pareho din naman eh. Parang na, ito din naman wala. Kasi tinignan ko talaga po Bible, pare-pareho talaga. Yung pong pinaka-essence ng Bible is the love of God and the sending of His Son Jesus. Talaga po yun. Pero alam niyo, pag araw-araw niyo po yung maririnig, o kahit ulit-ulit niyo yung maririnig, magpapalakas po yan sa pananampalataya niyo. Kumbaga, may pinagdadaanan na lagi ang sisiksik yan sa isip mo. Kasi, it's power eh. Bible is power. Kasi buhay niyo ba, hindi naman iba-iba nangyayari. Araw-araw yung sinasabi ba ng mga magulang niyo o sinasabi niyo sa anak niyo, iba-iba? Pare-pareho din naman, diba? Hindi ko maghahanap ng everyday unique na sasabihin. Kasi, that is something na magpapastrengthen sa kanila. Pag-aalis sila, ingat ka na. Alis sila, take care. Yung bawal, ay, pare-pareho naman sinasabi. Pero the Word of God, kahit po ito parang paulit-ulit at pare-pareho, hindi po ito natin magsasamahan. Dahil ito po ang power para tayo ay ma-restore. Amen? Subukan na po. Meron po sumubok ito na pumunta sa journey into solitude. Ang dalalang Bible. Dahil ang sabi daw, ang Bible daw, magpapabawod sa brokenness niya. So, nagpakalayo-layo po siya, pumunta sa lugar na siya lang. Ang pinakinggan po niya yung sinabi na tingnan ko nga kung may effect ito, babasahin ko ng buong Bible na to. Alam niyo po, after po 1 year, kapag basa niya ng Bible, nandun siya kami sa lugar na yun, pagbalik po niya, totally new person po siya. Di po siya naniniwala noon na pag binasa niya ang Bible, mababago siya. Pero, napatunayan po niya dahil ito po real story na search yung Facebook. Napaglabas po niya ng 1 year, after po niya basahin ng Biblia, isang bagong nilalang na po siya. Siya po ay na-transform ng power of the Word of God. Amen? Anong Word of God ang makakapag-transform sa iyo? May memory verse ka ba na makakapag-transform sa iyo? Anong memory verse mo? Anong memory verse mo? John 3:16 ko lang ako na. Walang friend. Yes, totoo naman. John 3:16. Kaya pag naiisip mo na, ako nandito ako sa maling na karamdaman, makakasurvive pa ba ako? Pero iisipin mo, mabuhay man ako sa lupa o hindi, mamatay man ako, kunin man ako ni Lord. Win-win situation yan. Pag nabuhay ako, masaya pamilya ko. Pag kinuha na ako ni Lord, magsasaya ang langit. Amen? So, Arthur, nawawala talaga lahat ng tao mo kasi yung word ang pinakahawakan mo. So, kaya po, invite ko kayo sa ating Bible study pag Wednesday. Ilan na kayo natin? Pag everyday po, may morning prayer. Tapos every Tuesday, meron Tuesday night, may GT devotion. Pag Saturday, may blended po. At saka syempre, every Sunday. Ito pong ating gawain. So, through His Word. Sino po sa inyo dito walang Bible? Sino sa inyo dito may cellphone? Alam, ayan. Ayan lang. Alam niyo po, yung bakit po cellphone na dalaw dito? Kasi po, mas handy. Yung Bible ko po nasa cellphone ko. Kaya okay lang po na may cellphone kayo, basta pagka nag-Word of God, Bible mo ang binukusan nyo. Kasi narinig niyo yung mga nagsishare dito, sabi, itago yung mga cellphone. Kasi yung iba na po kasi, hindi naman talaga Bible na hawak. Nasa cellphone, meron kayo na chat. Hindi po ako yun ha. Ano po, yung Bible niyo po, dapat laging nandyan sa inyo. Para, yun po ang inyong sandata. Di ba sabi, the Word of God is a weapon. Hindi niyo po kailangan magkaroon ng 1-2-3-14 ba yung 1-2-3-16? John 3:16 dapat. Kasi ang weapon mo, yung Bible mo. Kapag nakatraffic ka o nakapila ka, tagal-paghintay, nakaupo ka, huwag mo ilabas yung kilit ng ulo mo, ilabas mo yung cellphone mo kung saan yung Bible mo. Basahin mo yan. Tapos hindi mo mapupuna. Aba, bakit parang ang bilis? Kanina parang ang tingin ko, maghapon ako maghihintay sa pila, pero biglang umusan yung pila. Kasi, you stay through God's Word. Okay, aalisin niya magkamainit yung mga pagka-impatient mo. Number 2,
Amen. Hindi mo nababase ang presence ni Lord sa physical na nararamdaman mo o kung meron o wala. Pero ang Panginoon mo ang nagsabi na hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So kung pagpaparamdam mo, tahimik lang si Lord, parang walang ginagawa. Hindi po yan totoo. Dahil pag tahimik si Lord, meron siyang binubuong magandang plano at sorpresa para sa iyo. Amen. Amen? Amen. Magugulat ka na lang, Lord, nag-iiyak pa naman ako nung nag-iiyak. Yung pala, maganda pala niluluto mo para sa amin. And I believe, si God, may magandang niluluto sa buhay niyo at ginagawa para sa 2026. Amen. So, presence is important. Kasi hindi mo pwede sabihin, ay, maulan ngayon. My spirit will be in the church. Hindi man dito man ako sa bahay, yung spirit ko magsisimba. Pero di ba, iba po yung nasa simbahan ka. At iba po yung presence, halimbawa, ikaw ay, kung may karamdaman mo ako sa hospital, iba po yung nagsabi ng sana na get well soon. At yun ay na-appreciate ko, pero iba po yung nagpunta talaga para dalawin ka. So iba po talaga pag nakandun at present yung mga tao na gusto mo. Si Lord po, ang hirap pag nakapresent. Hindi ba nasa langit po si Jesus? Pero pwede naman na sabihin, kayong lahat forgiven. Pero gusto po niya maging present. Kaya po, mula sa pagiging Diyos niya na nakatira sa luxury of heaven, bumaba po na dito sa lupa ang maging tao para maging present personally sa buhay ng nating lahat. Amen? Kaya kung si God naging present sa buhay natin, nilakbay niya ang langit hanggang lupa, kailangan na maging tao sa church po. Huwag po tayong makakapag na maging present tuwing linggo. Amen? Amen. Hallelujah. And next one, through His people. Hindi ka man So tumitingin. tayo po ay nire-restore ni Lord to His people. Yung mga katabi ng Ang yan, pananggawa. gagamitin po yan ng Panginoon para i-restore yan. Right care Just lang. imagine mo, Tingnan mo kung ilong nagsipa mo. po kayo ng church, kung gusto niyo po ba, pagpasok niyo ng church, kayo lang mag-isa nasa pulpito. Nasaktan dito sa upuan, at may isang pastor nasa pulpito. Di ba mas masarap kung magsimba pag may katabi ka? Ang inamita ko si Mars na Jenna, at si Sister Nita, huwag katabi sila, no? Huwag kayo katabi sa simbahan. Marami kayong magkasamang pamilya. Dito na, basta na-restore na. Eh sabi, pag-depress ka daw, huwag ka daw mag-iisa at magkukulong sa kwarto mo, lalo kang madidepress. So yung mga may pinagdadaanan ng depression, get out! Makipagkita ka sa mga Christian friends, sumaten ka na ng mga social gatherings para hindi ka ma-depress. Kaya tayo, kung nawalan po tayo, sister, ng mga mahal sa buhay, talaga ngayon, the last thing I want to happen is yung lagi ako mag-isa sa bahay. Nakikita ko nag-iiyak dahil nakatingin po sa akin sa channel, yung picture ko, nakakita sa akin. Hindi ko pa ako tinatanggal yun. Kasi, talaga yung people of God, tayo po ay gagamitin para ma-restore po tayo. Gagamitin sila, gagamitin din tayo para po i-restore ang isa't isa. Kaya po, it's okay lang po. Kahit po, lumabas po kayo, makipag-banding kayo sa mga friend nyo. Huwag lang po kayo magbubok na mag-isa dahil baka makapagtagpo sa inyo sa kalaban, bubulungan ka sa isip mo, magpakamatay ka na. Wala na nagpapal sa iyo. Hindi na magbabago yung mga yan, hindi na magbabago sa sitwasyon mo. Sinungaling po siya. Pero sinasabi ni Lord, ang mga tao na binigay niya sa buhay mo, ayan ang gagamitin niya para i-restore ka at palakasin ka. Amen. Amen. Yes, thank you for everyone na talagang nagmamahal po sa bawat isa, nagmamahal sa Panginoon, at nagmamahal po sa ating church. And lastly, through His process. So may proseso po ang lahat, hindi bigla. Kasi hindi po ito instant coffee. Gusto mo magkape, instant coffee lang. Yung timplan na, imukunin mo na lang sa na ready na to drink, hindi mo na titimplahin. Pero may process po sila. Tayo po pinapadaan sa process. Para kung isa pong clay, bago mabuo po yung isang palayo o yung isang base, dadaan sa proseso. Hindi po pwede hindi ka masaktan, hindi pwede hindi ka malungkot. Dadaanan mo lahat ng wilderness na yan bago ka talagang mabuo ni Lord into the person you are right now. Kapal mo. Sino po sa inyo walang pinagdaanan ng lakas? Hindi po ako naniniwala wala. Lahat po tayo may pinagdaanan. Yung childhood trauma, yung mga pinagdaanan nyo ng bata kayo sa eskwelahan, may nagbuli sa inyo. Yung mga pinagdaanan nyo, yung pagdadalaga nyo, pinagdaanan nyo marami. Pero, those are part of the process na ginagawa nyo para ikaw ay mabuo to the person that you were meant to be. Amen.